Inilabas ni Japet Aguilar ang nararamdaman sa posibleng magiging role sa Gilas Pilipinas. Ibinahagi din niya ang nakikita kay Kai Soto, Kevin Kembao at iba pang batang players ng koponan. At si Coach Tim Cone tila kampante or kumpiyansa pa rin sa lagay ng Barangay Ginebra kahit may kartadang 3-3. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Habang papalapit ang Olympic Qualifying Tournament na gaganapin sa Riga, Latvia, mas pinaigting ni Coach Tim Cone ang kanyang koponan nang isama nito muli si Mason Amos at Japet Aguilar sa pool ng players. Kung si Japet ang tatanungin, dahil hindi lahat ay nagkakaroon ng pagkakataong makasama sa Gilas, ano ang masasabi at nararamdaman niya? Tutukan po natin si Japet Aguilar sa report ni Ruben Terrado sa Spain. Kapag nakakuha ako ng ganong call-ups, laging I feel blessed kasi ang daming mga players na pwedeng makakuha ng spot sa Gilas. Thankful din ako na ako yung pinili ni Coach Tim Cone. Nakahanda ako sa challenge kung anumang role lang ibigay sa akin. Alam niyo, totoo yung sinabi niya, ha? Hindi lahat nagkakaroon ng pagkakataong makasama sa Hanay. Hindi lahat nagkaka-interest ang coach para isama kanya sa kampanya ng Gilas. Malaking bagay yon, hindi lang sa kanyang karera kundi maging sa exposure na makukuha niya or ng isang player, di ba? Halimbawa natin yung magiging exposure ni Kai Soto dito. Naghahangad siya makapasok sa NBA. So dahil kasama siya sa hanay ng Gilas, may pagkakataon na ulit siyang ipakita sa mundo kung ano ba talaga yung makakaya niya. Sa World Cup, kinapuspo siya dun kasi nga daming issue tungkol sa kalusugan. So malaking magagawa nito sa target niya. Kasi once na nag-dominate siya sa OQT, mas iingay ulit yung pangalan niya. Sa kaso naman ni Japet, malaking karangalan ang dala nito para sa kanya, di ba? Imagine, ilang taon na siya ngayon, 37, di ba? Pero andito pa rin siya, pinagtitiwalaan pa rin siya ni Coach Tim Cone. Bagamat nagpapasalamat si Japet Aguilar kay Coach Tim Cone sa muli niyang pagsama sa pool of players ng Gilas Pilipinas, tila ramdam naman niya ang posible niyang maging role sakaling tumulak na ang grupo sa kompetisyon at harapin ang mga malalakas na bansa para makapasok sa Olympics. Ano nga bang nakikita ni Japet na posible niyang maging role sa pambansang koponan? Tutukan po natin si Japet Aguilar sa report ni Ruben Terrado sa Spain. Nafe-feel ko this time na I'll be in the background. Marami tayong mga young and talented guys. Siguro swerte din ako na si Coach Tim yung na-appoint. Nagkataon na this time, matagal na ako naglalaro kay Coach Tim. Sa likod lang siya, yun ang pakiramdam niya, ha. Ibig sabihin, alam niya na maaaring mas magkaroon ng mas malaking exposure or mas malaking oras ang maibigay ni Coach Tim Cone sa mga mas batang player katulad ni AJ Edu, Kai Soto, Carl Tamayo, Kevin Kembao, di ba? Given naman yun kasi nga mas bata itong mga nabanggit natin. Sa ngayon kasi, 37 na si Japet pero kaya pa niya, ha? Yan din ang pananaw ni Coach Tim Cone kaya niya pinili si Japet. Kahit 37 years old yan, nakikita niya na kayang-kaya pa ni Japet makipagsabayan. Si Junmar, ganun din ang sinabi niya nang ma-interview ng media. Sabi niya kahit 40 anyos na kaya pa ni Japet. Aminado rin siya na maganda pang nilalaro ni Japet ngayon sa Ginebra. Kaya para sa kanya, kailangan talaga siya ng Gilas or kailangan si Japet ng Gilas yung serbisyo niya mula sa Barangay Ginebra. Sa interview ng media ay natanong din si Japet Aguilar tungkol sa mga mas batang player na katulad ni Kai Soto, AJ Edu, Kevin Kembao at Carl Tamayo na hindi naglalaro sa PBA. Dito ay naidetalye ng sentro ng Gilas ang kanyang pananaw at nakikita sa mga batang players na posibleng mag-okupa ng kanilang role sa pambansang koponan sa hinaharap. Ano nga bang masasabi niya sa mga players na nabanggit natin? Tutukan po natin si Japet sa report ni Ruben Terrado sa Spain. Sobrang promising nila, si Kai, si AJ, si Kevin, si Carl. Hindi man sila naglalaro sa PBA, napaka-promising. Excited ako na nagpa-practice sila. Kailangan natin sila sa OQT. Tama po yan, ha? Sobrang laki ng magiging role ng mga nabanggit ni Japet. Sila ang future ng Gilas Pilipinas actually, no? Ang babata pa po nila, ha? Kaya nakikita talaga natin na pakikinabangan sila ng pambansang koponan. Iwas injury lang sana para hindi madiskaril ang plano ni Coach Tim Cone sa kanila. Sigurado kasi tayo na sisentro sa kanila yung 4 na taong programa ng SBP and of course ni Coach Tim Cone para sa Gilas Pilipinas. Para sa akin, maganda yung plano kasi kumuha sila ng veterano tapos isinama nila sa mga baguhan or mas bata. Ibig sabihin, hindi mauudlot yung plano or yung target kasi hindi lahat papalitan pagdating ng araw, di ba? Sakaling dumating yung time na papalitan na yung mga veterano, intact yung prinsipyo. Yung itinuro ni Coach Tim Cone sa kanila, nando doon, mananatili lang. Kasi nga, hindi lahat ng players pinalitan. Kung tila excited na nga si Japet Aguilar na makita at makasama sa practice ang mga mas batang players ng Gilas Pilipinas,
Hindi naman nag-aalala si Coach Tim sa lagay ng Barangay Ginebra sa kabila ng kartadang 3-3 nang matanong ng media tungkol sa nakatakdang bakbakan ng Gin at Blackwater ngayong gabi. Ano kaya ang mga sinabi ni Coach Tim Cone? Bakit tila hindi siya nababahala? Tutukan po natin si Coach Tim sa report ni Olmin Leiva ng Philstar. Meron akong veteranong kupunan na alam kung anong gagawin. Maaaring tumagal ng ilang laro pero kumpiyansa ako na maaayos natin yan. So para sa akin, isa lang yung mensaheng gustong iparating ni Coach Tim. Hindi sila natatakot kahit nasa 3-3 na sila ngayon. Parang sinasabi niya, maaga pa para husgahan ng Ginebra. Babangon pa kami mula sa 3-3, mula sa dalawang sunod na pagkatalo, di ba? Parang ganun lang eh. Positibo pa rin. At kalaban nila mamayang gabi ang Blackwater na merong kartadang 3-3 katulad po nila. 3 sunod na talo yung Blackwater. So expect natin na maghahabol din sila ng panalo kahit mababa ang moral ng kupunan. Bunga na 3 sunod na bokya sa kanila, di ba? Kaya inaasahan natin na mas magiging mabigat yung bakbakan. Pareho po kasi silang maghahabol para makausad sa team standing. Makapagtala ng panalo sa paraan na alam nila. So guys, maraming salamat.